Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay susubukan natin yung MU Miracle. Ito ay bagong launch lang na MU na pwedeng laruin natin. Pero gusto ko muna siyang subukan at tingnan natin kung ano bang meron dito na wala sa Monarch. Kasi meron sa MU Monarch na nagsabi sa atin, player ito na marami daw gustong lumipat dito sa MU Miracle. Sila ay from MU Monarch, gusto nila lumipat dito sa MU Miracle. So, tignan natin kung ano bang meron dito, guys. Ito sa MU Monarch, ay sa MU Miracle, guys, medyo naguguluhan ako. Hindi siya katulad ng classic MU Mobius or MU Philippines dati, nung mga batang 90s dyan, na same doon sa graphics at the same time yung mga designs niya. Medyo iba, parang 3D or parang mas mas advanced na yung mga nakalagay dito, no, sa MU Miracle. Tapos dito sa MU Miracle may instant buff na rin pag bago ka pala dito. At mabilis rin magpa-level, guys. Hindi ko lang din alam kung may reset dito, pero siguro meron kasi ang bilis magpa-level eh. Then, kita nyo naman, ang dami mga players, medyo, yan yung mga intro boys, no? May makikita tayo intro boys dyan. Siguro tayo din, baka maging intro boys din tayo. Then, yung sa sa pag-request naman, meron dyang guides na pwede nating sundin. At pwede rin natin siyang aralin dahil syempre, hindi naman tayo basta pababayaan dito na maglalaro. Paano na rin yung mga beginners. So, ganyan. May mga typical na inventory, yan. May pet na agad na pwede natin gamitin. Parang mga bago na ito kasi hindi ko ma-recognize yung mga kiniklik dito. Ito parang character natin ay yung Rage Fighter, para siyang boksingero, no, si Manny Pacquiao, na wala ito sa MU Monarch. Meron din pala ditong Slayer at yung Grow Lancer, at meron pang isa yung Rage Slayer ata yun. Hindi ko yung isang Slayer na yun, pero dalawa ang Slayer dito. Parang Mage Slayer ata ang tawag sa kanya. So yun yung mga karakter dito. May DL na rin agad. Tapos magulo kasi yung mga skills nito, hindi ko siya maintindihan, guys, sa totoo lang. Para sa akin, mas okay pa rin yung MU Monarch. Hindi dahil siguro yun na yung yung nilalaro ko, pero dahil kasi yun yung malapit sa MU Philippines dati. Medyo may konting adjustment sa MU Monarch, syempre dahil medyo matagal na yung MU Philippines. Mga 10 years or 15 years ago nung panahon na yon na nilalaro natin. Pero medyo mabilis tayong naka-adapt doon sa MU Monarch. Pero dito sa MU Miracle, medyo nahihirapan ako kasi hindi ako familiar dito, especially yung buhay, yung mana, no, kakaiba na siya, tapos yung mga skills, at the same time yung map, iba yung map dito, parang hindi na siya para na siyang sabi ko ngayon, parang 3D na yung map dito. 3D ba ang tawag doon? Basta parang ang ganda na ng map dito, hindi na siya yung katulad sa map na lang, yung parang typical na mapa. Dito parang kita mo na agad, parang sa Google Map. Ganon yung kanyang map dito. Tapos, dito naman sa MU Miracle, may mga guide din dito kapag mag-request tayo. Mabilis lang din ito siguro matutunan. Pero, hindi ko siya ma-advise doon sa mga player na medyo short-tempered dahil ang dami niya kasing pipindutin. Although meron siyang auto-click or autopilot na pwede mong gawin, pero ang dami niya kasing parang options na pipindutin na hindi mo na maintindihan. Tingnan nyo, ang daming nakalagay sa screen. Hindi ko alam kung paano siya tatanggalin, no? Kung paano siya babawasan yung sa monitor natin. Yan yung ayaw ko eh. Syempre matanda na tayo, 'di ba? Kaya mas gusto natin yung mga simple lang na mga pipindutin dito at mabilis natin maintindihan. Kasi hindi na kaya ng utak natin dahil occupied na tayo ng mga trabaho natin. So, ewan ko sa mga players na medyo bata-bata pa, alam nila yan. Madali lang sila maka-adapt. Pero tayo kasi mga matatanda na mga 30s, yan yung mga
mga players na gusto na lang yung simple yung mga kiniklik at nakapagpa-level sila. Pagdating naman sa mga top up, hindi pa kasi siya nagpapakita dito kung magkano, kung meron ba siyang daily na top up, pero feeling ko meron kasi parang may na-click ako dito na kailangan mong magbayad, parang ganon, para mabili yung isang item na na parang pet, parang ganon, no? So, hindi ko siya in-explore masyado dahil unang kita ko pa lang medyo nag-alinlangan na ako siyang ituloy. So, mas mag-i-stick na lang ako sa MU Monarch dahil mas okay para sa akin yung MU Monarch. Kasi maraming kasi nagsasabi na MU Monarch players na lilipat daw sila dito sa MU Miracle at marami silang lilipatan na MU na ganyan, na wala daw bot. Kasi dito hindi mo na masasabing walang bot dito or kung ano pa man, or merong mga bad side sa mga MU. Meron at meron yan. Kailangan mo lang tanggapin, di ba? Acceptance is the key. So, mawawala din yan. Hayaan nyo sila dyan kung gusto nila mag-bot. Then, ayun, medyo sobrang dami kasing players, medyo nahihirapan tayo magpa-level. Nahihirapan din tayo na mag-quest dahil nga ang daming mga kaagaw. Sa umpisa lang naman yan, pagdating ng mga ilang linggo, wala na naman yan. O ilang buwan, wala na, ubos na naman yung mga players. 'Di ba? Tapos dito sa MU Miracle, meron kasi dito na server na pang PVP and non-PVP. So, pwede kayong pumasok sa PVP or pwede rin kayong pumasok sa non-PVP. Ang problema lang kasi dito, merong channel kasi or servers na parang pang VIP lang. Ihahanapin natin. Hindi ko kasi mahanap yan dito kung saan yan. Kung saan ba dito nakalagay yung option na yon, kung saan pwede maglipat. Pero merong option na pwede ka sa PVP and non-PVP servers. At meron din VIP servers which is may bayad, ibig sabihin. Siguro, feeling ko may gano'n na may bayad kasi VIP nga eh. So, yung pa lang, umpisa pa lang, meron na agad babayaran para makapasok ka doon sa VIP na yon. Or may required na kailangan mong i-top up para makapasok ka doon sa VIP na yon. Kasi medyo dito, hindi ko pwede siyang pasukin dahil for VIP players lang yon. Tapos ito, tulad nito, yung mga stats na yan, hindi ko alam kung ano ba siya, kung saan ba yung, kung ano ba yung dapat kong lagyan, 'di ba? Although ito kasing Rage Fighter, hindi naman talaga natin kabisado, gusto lang natin sana siyang subukan, pero umpisa pa lang parang hindi ko na siya gustong ituloy. No, mabilis tayong manawa agad eh. So, yun lang naman yung experience ko dito sa MU Miracle. Para sa akin, kung gusto nyong lumipat dito sa MU Miracle, ito yung pwedeng yung laruin, pwedeng yung, or ito yung expect nyong lalaruin nyo pag lumipat kayo sa MU Miracle. Pero para sa akin, mag-stick na lang kayo sa MU Philippines. O yan, MU Monarch. So, tignan nyo yung mapa, 'di ba? Parang, ano na siya, kakaiba na siya, no? Hindi ko lang para siya sa Google Map na pwedeng nyo siyang i-3D yung, yung inyong mapa. Hindi na siya yung parang all-terrain lang yung yung makikita mo. So, yan yung isa sa mga mapa na pwede nyong pwede nyong ma-experience dito sa MU Miracle na yan. Hindi ko alam guys kung meron tong reset, pero feeling ko meron ito. At kung ano yung maximum level dito. Then, syempre may mga codes dyan na or technique na pwede natin gawin na hindi ko pa alam gawin kasi hindi ko pa siya na-explore. Sure yan, alam ng ibang mga players yan. Kayo ba guys? Comment naman kayo dyan sa ating comment section kung kayo ay nagsubok nitong MU Miracle kasi kaka-launch lang nito kaninang umaga ng April 2, 10 AM ng umaga, no? Ito kaka-launch lang. So, hinahanap nating option dito ng mga channels para makita natin kung saan ba yung channels dito. Yung sinasabi ko sa inyo na non-PVP and PVP na channel at yung pang VIP na channels. Okay? O yan, nakita na natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo na channel na puno na agad yung mga channels na yan. Hindi ko lang sure kung ito ay nag-create sila ng mga panibagong channels, no? Pero syempre, ang disadvantages kasi ng pag-create ng maraming channel or yung maraming server, syempre,
kapag ka nauna ka sa server mo, mas malakas ka na. Syempre, mahuhuli yung iba. Advantage mo yun. Pero disadvantage nun, kapag ka medyo late ka, ang mangyayari nun, ang dami ng malalakas, mahina pa yung character mo, hindi ka makasabay. Kaya may advantages din yung mga sinasabi nila na bakit ang dami daw servers na kinikreate ng MU Monarch. Pero para sa akin, ang point of view ko doon, okay lang mag-create ng maraming servers, paunti-unti, then emerge nila ng emerge. Kasi para makahabol naman yung ibang mga players at ma-enjoy naman nila na hindi sila basta-basta ipipk na mga mas nauna sa kanila. 'Di ba? Yun yung maganda doon eh. Tulad dito, kahit papaano ay doon sa MU Monarch, hindi kami na-PK basta-basta ng mga mas nauna sa amin, although lamang sila ng mga 2 araw. 'Di ba? Dito kasi yan, kapag nauna kami, kapag walang panibagong server na makikreate, syempre, kunyari lamang kami ng 10 days, yung mga papasok ng 10 days pa lang, bubugbugin namin yan, pipk namin yun. 'Di ba? Lugi na agad, mawawalan na agad ng players. So yan yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko maintindihan. Ang daming mga top up ata na gagawin. Yan, 'di ba? Ang daming kiniklik. Hindi ko masyadong maintindihan yung ganyang bagay. Medyo ayoko na rin magbasa at ayoko na siya masyadong explore kasi feeling ko hindi ako tatagal dito. May mga combat pa at kung ano-ano. Sana ginawa nilang mas simple yung laro nila. So yun lang siguro. Kayo ba, ano bang insight nyo dito or point of view nyo dito sa MU Miracle? So yun lang. Have a good day. Bye-bye.